Pero sigurado po kayo sa pagkakatanda ninyo na nandoon sa litratong na naka-file, na i-file ninyo sa PIDEA ang mukha ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos? Opo, nandun po. Nandoon. Nandun. The end is near for the Bangag administration. Yan ang maugo ngayon matapos sumarap live at patotohanan ng dating PIDEA agent at siyang nakapirma sa mga dokumentong inilabas ni Maharlika at ang agent din na dapat huhuli kay Pangulong Marcos Jr. noon. Sa pool ngayon si Lasso ng PIDEA na sinagot ang mga paratang ni Maharlika at sinabing lahat ng mga ito ay AI generated o gawa-gawa lamang gamit ang computer. Pinapalabas na peke ang lahat at kasinungalingan lamang. Hindi man idinitalyahan ni Agent Morales dahil may paparating na Senate hearing. Doon na lamang daw niya isasalaysa ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Kinumpirma na lamang nito na totoo at legit ang mga inilabas na dokumento ni Maharlika ng ating Pangulo ay nasangkot noon at dapat huhulihin sana dahil sa pulburon session. Humanga ang mga netizens kay dating Agent Morales dahil handa raw nitong isiwalat ang katotohanan. Ganito raw dapat lahat ng mga taga-PIDEA, matapang, may paninindigan at hindi duwag. Dapat raw ay proteksyonan si Agent Morales dahil magsasalita ito laban sa mga Marcos. Ito na ata ang pinakamatinding kakaharapin ng Marcos admin. Matatandaan todo dinay ang lahat lalo ng mga loyalista. Ngayon ay paparating na ang Senate hearing. Sana naman ay walang hocus-pocus ang ating mga senador dahil deserve ng mga bawat Pilipino ng katotohanan. Nakasalalay ngayon ang lahat sa Senado upang maparusahan ang dapat maparusahan. Ang dating PIDEA agent, Mr. Jonathan A. Morales. Bago ang lahat, kayo po ba si Jonathan Morales? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Sir, gusto ko lang i-identify nyo itong pirma ninyo sa dokumentong hawak ko. Kung nakikita po niya, yan po ba ay pirma nyo, Mr. Jonathan? Opo, pangalan ko po yan at pirma ko. Okay. So, nagsimula kayo sa PIDEA 2009. Opo. Hanggang kailan po kayo? From 2009, kasi I believe wala na po kayo sa PIDEA ngayon, di ba? Ilang taon po kayo nagsilbi sa PIDEA? Bali, humigit kumulang sa 5 taon. 5 taon. Anong Opo. year? So, 2009, 10, 11? 2013 po ako nawala sa PIDEA. Bali, napag-initan po ako doon. 2013 kayo nawala sa PIDEA. So, 2013 na pag-initan kayo. Isulat ko lang po muna, mamaya na natin i-discuss kung bakit kayo napag-initan, ano? Gusto ko po kayo munang kilalanin. Nung ma-recruit ako sa PIDEA, gawa ng nagkaroon ng vacuum nung panahon na nire-recall yung mga ibang law enforcement units sa PIDEA noon. Kaya isa ako doon sa na-recruit ni Gerald Santiago para maging ahente doon sa PIDEA nga. Naging po ako, no? Naging operatiba, naging team leader, at naging hepe ng investigation ng Intelligence and Investigation Service. Okay. So, kanina po sinabi nyo na pag-initan kayo noong 2013. Paano po yung napag-initan kayo, sir? Ito po yung mga, paumanhin po. Kasi kung mamarapatin po ninyo, ay meron po kasing darating na Senate investigation at siguro yung doon ko na lang po sasagutin yon. Ngayon po, doon sa mga iba itatanong nyo po, baka yun pa pwede ko pong sagutin kung mamarapatin po ninyo. Okay, sir. Okay, naintindihan ko po. Sige, didiretso na po ako, sir, sa aking tanong. So, gusto ko lang po i-identify po ninyo yung itong mga dokumentong ipapakita ko sa inyo. Familiar po ba kayo dito sa dokumento na ito?
Opo, yan po yung pre-operation report na isa sa mga ano no, isa sa mga tawag dito, alam na ano nung PDEA Manual of Operation bago magsagawa ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Okay. So ito po ay dated March 10. Alright? Familiar po ba kayo dito sa mga dokumentong ito? Yan po yung ano no, yung cover letter doon sa ginawa kong pre-ops at saka yung authority to operate para po doon sa aking boss. Okay. So ito po, sir. Familiar kayo dito? Kasi may pirma Yan po nyo. yung authority to operate, nakalagay po dyan yung ano no, yung mga vehicles na gagamitin para doon sa operation. Okay. At saka So, yung duration ng operation. so, sir, sa makatuwid, ito pong mga dokumentong itong hawak ko ngayon na ipinakita sa inyo na may pirma nyo, hindi po siya AI. Ano po ang ibig nyo sabihin doon sa AI? Artificial Kasi Intelligence hindi ho ako familiar doon generated sa daw po. mga ganong Okay. Okay, sir. So, kasi po, nung inilabas ko po itong mga dokumentong ito sa aking Facebook account, dahil ako po ay nabigyan nito ng mga random, ang tawag ko nga po, puting aso, informante, na sinasabi na si Marcos Jr. ay muntik nang ma-raid noong panahon na ito, noong 2012, noong 2012. Pero nung inilabas ko po ang dokumentong yon, ay sinabi ng PIDEA agent, PIDEA chief na si Lazo na ito daw po ay AI generated or fake or gawa-gawa lang using the new technology. Ibig nyo ho bang sabihin yung AI generated, computer generated? Yes, computer generated, not original, peke, gawa-gawa ni Maharlika. Ito po ba, Hindi ginawa po. ko ba sa tingin niyo? Hindi po. Sa pagkakatanda ko nga po, ako po yan. Kaya lang, meron ho kasi akong dyan sa mga dokumento na nauna nyo nang naipresenta doon sa publiko. Kasi po, meron tayong tinatawag na yung revelation of secret. Kaya ako sumulat doon sa Philippine Drug Enforcement Agency at sinulatan ko si Director General Moro Lasso patungkol po doon sa declassification ng mga classified information na naandyan sa mga dokumento na yan. Ito Yes, pong, sir. yan pong mga dokumento nyo na yan, pagpaumanhin po ninyo, yan po hindi po para sa sa publiko. Yan po ay dapat nasa pag-iingat ng gobyerno, lalo na doon sa intelligence unit kung saan po dapat nandun yan. Yan Okay. po, ganun po yun. Kaya nga sumulat po ako para papanagutin yung mga taong nasa likod ng pagpapakalat yan at para na rin po maiwasan, maulit yung mga ganyang kahalintulad na Ngayon po, dahil nga ganun yung kagrabe yung nailabas, yung na yan, Ngayon, ang po ng aking sulat ay magkaroon ng accountability. Yung mga taong nagpabaya dyan sa mga dokumentong yan at doon sa mga tao na dapat ay mayroong tungkulin para ipatupad yung batas o mandato na iniatang sa kanila. Patungkol po dyan doon sa mga taong nandyan po bilang subject ng operasyon ng PIDEA. Okay. Sir, bago po tayo dun sa letter ninyo sa kay Lasso, sa Senado at sa Presidente, gusto ko lang pong isa-isahin itong mga dokumento na ito. Dito sa cover letter, sir, kasi napansin din po ng netizen ito, kaya pinagdudahan din nila na ito daw ay AI generated. Unang-una po dito, ang address ay magkaiba. Alright? Dito sa pre-operation letter, magpunta muna tayo sa memorandum, yung cover letter na sinasabi ninyo. So, nakalagay dito
for Director IIS. Ano pong ba ibig sabihin ng IIS? Remind me. Ah, Investigation. Intelligence Investigation Service po. Okay, intelligence. Yeah, okay, that's good. So, subject, reported nefarious activities of Maricel Soriano and Maria and Bongbong Marcos, alias Bonget, March 10, 2012. So, natatandaan niyo po itong memorandum na ito. Opo. Okay. Sabi dito sa cover letter, this has reference to the reported nefarious activities of Maricel Soriano and or alias Maria of Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos alias Bonget with unknown address. Number 2, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequent seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above-cited condominium. Okay? So bago ko ito tapusin, dito po kasi sa pre-operation report, ang nakalagay po kasi na address dito ay 4C. So, dito sa cover is 46C. Ano po ba talaga ang tamang address? 46C. So, ito po ay typographical lang dito sa Opo, pre-operation nangyayari report. naman po yan. Okay. Alright. So, ituloy ko 46C. dito, sir. Yung dito sa cover letter, yung memorandum nga. Number 3, nakalagay dito, recommendation approval of the attached pre-operation report / authority to operate, to conduct casing and surveillance, to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. Okay, sir. Then nakapirma po kayo dito. So sa makatuwid, hindi po siya AI. So ang tanong ko, bago po ba isinulat ang memorandum na ito na nakasaad dito, nakasalaysay, base sa mayroong confidential informant na pumunta sa inyo, ano po ba ang dalhin niyo po kami doon sa panahon na yon na bago ito tinipe, itong memorandum na ito. Ano po ang nangyari bago kayo nag-create nitong memorandum na ito? Ganito po yun, ang usual na ginagawa namin dyan, ini-interview namin yung kung sino yung agent on case doon sa sa confidential informant. Sa kaso niyan, sa pagkakatanda ko, ay kinunan ko ito ng ng deposition of witness. Kaya ko po sa nanigurado din ako nung panahon na yon, gawa ng sa bigat ng mga personalidad na ipinakita sa akin na downloaded computer printout ng mga litrato. Talagang kaya nagpasya ako noon na i-reduce ko siya doon sa sworn statement at kasabay na rin nung paghamon ko doon mismo sa confidential informant na handa ba niyang panumpaan at lagdaan itong itong kanyang ibibigay na impormasyon. At yun nga nangyari, bali kinunan ko siya ng statement na umabot kami ng gabi nung kinunan ko siya. At yun, matapos doon, ginawa ko yung memo. And kinabukasan nga, nung araw na yon, ginawa naman itong pre-ops at saka yung authority to operate para makapagsagawa sana kami ng casing and surveillance. And pati doon sa aking instruction, doon sa confidential informant, for him na makakuha kahit man lang sample o maliit na kung ano man yung makukuha niya,
na na sinasabi niyang powdery substance na ayon sa kanya available dun sa lugar o dun sa area. Kaya yun sana yung mangyayari doon. Kaya yun yung purpose niyang authority to operate tsaka ng pre-operation report para at least magkaroon ng masunod namin yung presumption of regularity in the performance of our official duties. Para pagpunta doon, pag-deploy ng tao, nandun sa loob, meron kaming pinanghahawakang dokumento na lehitimo yung aming trabaho. Okay. Yun po. So, nung pumunta po yung informante sa inyo, syempre bilang isang PIDEA agent, hindi naman kayo basta-basta nagpapaniwala na, si ganito, si ganyan, nakita ko, na walang sapat na ebidensya. Nabanggit nyo kanina pictures. Meron po ba kayong natatandaang mga litrato o video na ipinakita na yung nabanggit na pangalan na artista na si Maricel Soriano at then Senador Marcos Jr., meron po bang ipinakita sa inyo ang confidential informant na pictures na naka-attach dito sa mga dokumentong ito na supposedly nasa nakatago sa PIDEA, PIDEA office? Wala pa po ba sa inyo yung mga litrato at saka yung kopya ng affidavit? Wala pa po. Baka parating pa lang. Baka parating pa lang. So gusto ko po, meron pong litrato. Meron pong litrato, wala pong video. Kasi yung pong litrato na yon nanggaling po doon sa cellphone ng reporte o nung confidential informant. At doon nga po, kaya isa po doon sa naging motivation ng inyong lingkod para itong trabaho na ito ay idokumento, doon pa lang initially na-convince na ako na maaaring ay totoo yung report. Kaya nga doon pa lang sa litrato, iba't ibang pagkakataon at iba't ibang okasyon na nung makita ko yung litrato, yun pa rin. Pero sa kabilang banda, nung ipakita niya yung litrato, isa-isa ko talagang tinanong yung confidential informant during nung pagkuha ko ng kanyang testimonya. Pina-identify ko kung sino ito. Meron siyang nakilala, meron siyang hindi kilala, o meron siyang hindi pinangalanan. Katunayan, yung iba ron talagang nilagyan pa niya ng pentel pen yung mga muka para yung kumbaga sa iniingatan niya yung identity. Pero doon sa meron siyang mga nakilala at hindi ko muna i-reveal sa inyo kung sino-sino yung mga personalidad na naandoon. Pero sigurado po kayo sa pagkakatanda ninyo na nandoon sa litratong na naka-file, na i-file ninyo sa PIDEA ang mukha ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos? Opo. Nandoon. Nandun. Natatandaan niyo po ba kung mga ilang pictures yun? Mga 5 picture. 5 pictures. So, doon po sa iba't ibang pagkakataon, iba't ibang location. Ayon doon sa confidential information. Ayon sa confidential at saka litrato. Doon po ba sa litrato, kung babalikan natin, nakikita na may mga sumisinghot? Mga more or less 5 yun. So doon po sa litrato, kasi based dito sa report nito, allegedly, frequently seen inhaling white powdery substance. So doon po sa picture na yon, meron silang sinisinghot na white powdery substance? Opo. Wow. Wow. So, grabe. So, ang pinakamalaking tanong, nasa PIDEA pa kaya yun? Kasi supposedly, Doon ko po iniwan yun kasi ito kaso po na ito, itinrato ko, lang naman para siyang ordinaryo, marami na rin kami nahahawakan na malalaking kaso. Pag hindi natutuloy, dyan lang. Andyan yung nakapile yan dyan sa sa investigation division. So, gano'n naman po kami. Kahit yung mga case holders na mga ongoing cases at saka yung mga case operational plan na
namin tinatrabaho, no? Andun lang siya. Hindi naman ano kumbaga sa andun lang 'yun. Kaya ako talagang tiwala ako na andun. Kaya nagulat talaga ako nung mapunta sa inyo Okay. Mapunta sa inyo. 'Yun yung isa ron sa ano, sabi ko parang may mali talaga, hindi po puwede. Kaya nga ang sumulat ako, parang may managot dun sa mga nagko-custody nitong mga classified information na ito. Kasi siyempre, yun may mga ongoing targets kasi. At saka makakapahamak ng buhay ng ahente o ng sino mang inosente. Pero yes, naintindihan ko po kayo. Pero siguro dahil sa sobrang galit na rin siguro ng mga taga-PIDEA mismo sa loob dahil sa malupit na nararanasan nila ngayon sa panahon ni gobyerno ni Marcos Jr. Kaya yun din po siguro yung nag-trigger sa kanila na ilabas itong report na ito na supposedly confidential para malaman ng taong bayan na ang namumuno ngayon na si Marcos Jr. ay talagang supposedly ay aarestuhin na dapat, dadamputin na dahil sa kanyang pagkasangkot dito sa pulburo na ito, yun po ang term ko, paumanin, dito sa naganap na sesyon na inireport sa inyo ng confidential informante. Ang tanong ko po sa inyo, sir, nung nakita nyo yung pictures, okay, sa iba't ibang pagkakataon na may sinisinghot sila, nakita mo si Maricel Soriano, nakita mo si Bongbong Marcos. Si Maricel Soriano, ba kilala nyo siya bilang artista nung time na yon, nung nakita nyo yung picture? Opo. Kilala nyo siya. So, klaro. Si Bongbong Marcos po, kilala nyo siya nung nakita nyo doon sa picture? Opo. Pero, kung pwede pa sumagot? Opo, go ahead, sir. Kahit po kilala ko yung mga tao na nasa picture o siyempre ang ano ko no bilang investigador, kinukumpirma ko mismo dun sa nagpresenta ng litrato kung sino yung nasa litrato. Kahit ko kilala ko po sila, kinumpirma ko po mismo sa pamamagitan ng sworn statement na kinukuha ko sa kanila na sino ito. Okay. Na ano, at yun po, talaga nakasulat. Kaya kung maipipresenta po, no? Kung magkakaroon maipresenta itong sworn statement po na ito, malinaw at positibong itinuturo ng declarant o ng deponent kung sino po yung tao na nandun sa picture, na nagde-depict sa picture, at kung ano yung ginagawa ng taong nag-depict dun sa picture. Okay. Yun po yun. So, yeah, tama, na-gets ko yun. Kasi kahit nakilala mo, hindi pwedeng ikaw as an investigator, hindi ikaw pwede magsabi, si ganito to, si ganyan to. So, the informant should identify kasi siya yung nagre-report. Opo. Kagaya po nung maliban dito, may tanong pa ako, maliban dito sa binigay mong pangalan, meron ka pa bang ibang pangalang alam tungkol dito sa tao na ito? O yan lang po ang pangalan alam ko. Ganun po ang ano, hindi ko po pwedeng kahit alam ko yung buong pangalan, hindi ko po pwedeng ilagay yon hanggat hindi naman niya sinasabi. Kaya lahat lang nung sinasabi niya, yun lang po ang nai-reduce dun sa sworn statement. So, dito sa sworn statement na ito na may permado ninyo, kayo po personally ang nag-type nito? Opo. Kayo ang nag-type nito. So, tandang-tanda. Wala naman po ako sekretarya doon. Wala kang secretary. So, kung babalakan po natin yung date na March 10, 2012, mali ikaw ang informante. Sino-sino po yung tao sa loob ng opisina na yon? Kung matatanda nyo. Hindi nyo kailangan pangalanan, pero, you know, ilan kayo ang nandoon? Nandun po yun sa sworn statement. Kapag ka po, normally, pagka gumagawa po ako ng, ng sworn statement, nakadeklara po kung sino yung nandun. Halimbawa po, ng malaya at kusang loob na salaysay ni Juan de la Cruz. Na kinuha ni ganito sa harap ni na. Nandun po yun. Kaya, hindi po pwede na, lalo na pag kumukuha po ako ng salaysay, kinakailangan talaga meron talagang kaharap.
Halimbawa, Mhm. pare, May witness. ate, Okay. kuya, na lalagay kita rito, no, na ganyan. Para at least pagdating ng ano no ng ano bang ano sa korte, meron ako maipaprepresenta na ito sa harap ni ganito kinunan ko to, ito yung ano, kasulat yung mga pangalan nila. Okay. Ganun naman Sir, po yun. another issue nung inilabas ko po ito na sinasabi na artificial intelligence generated, isa din 'to sa paliwanag ng PDEA, na ito yung pang-counter nila sa akin na ito po ay walang control number. Okay? Ang sabi nila, gawa-gawa ni Maharlika yan, walang control number. Okay? So ano po ba ang paliwanag natin? Bakit po walang control number ito? Yan po, kaya wala pong control number kasi nga hindi pinayagan, hindi natuloy. Kasi kung natuloy yan, ginawa ng opisina, after na mapirman, saka po namin dadalhin yan sa National Operation Center. Doon sa aming Plans and Operation Service. Doon po dinadala yan para doon sa magbibigay sila ng Certificate of Coordination. Lalagyan po ng control number yan. Pero hindi lang naman ngayon lang nangyari yan, dyan sa kaso na yan, marami na rin yung pagkakataon din kami noon na hindi talaga natutuloy, hindi pinapayagan ng Deputy Director General for Operations. Kung ano man Okay. yung motibo, hindi saka na po natin i-discuss. Okay, so ito po sasagutin niyo kung pwede niyong sagutin, maintindihan ko kung hindi pwede dahil kayo nga ay a-attend ng hearing sa April 30 sa Senate inquiry with Senator Bato. Tama po ba? Later on, papakita natin yung mga documents. Ang question ko, sir, nakarating po kasi sa akin na itong operation na ito, supposedly na pagdampot kay Maricel Soriano at kay Marcos Jr. noong 2012 ay pinigil ng isa sa pinakamataas o pinangalanan ko na nga na Executive Secretary ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Paquito Ochoa na partner sa law firm ni Lisa Marcos na ngayon ay First Lady na. So, kaya niyo po bang sagutin yan? At kung hindi, maintindihan natin. Tama po ba yan yung impormasyon na nakarating sa akin? Pagpaumahin po muna ninyo at hindi ko po muna masasagot yan. At ano na lang po natin doon sa Senado sa mismong formal investigation na gagawin ng Senado. Pero masasagot niyo po ba na talagang may pumigil dito? May pumigil. Pero hindi ko muna po sasabihin yung identity ng mga taong nasa likod niyan. At doon na lang po sa Senado. Pagpaumanhin niyo po yung... Okay. No worries, sir. Naintindihan ko po kayo. So, babasahin ko lang po dito. Nasa pre-operation report po ako, ha? Ayan, ang permat po ninyo. So, gusto ko lang po, dahil nasa 13,000 live viewers na po tayo across social media, gusto ko lang pong linawin na ito po ay perma ninyo at hindi po AI generated. Pero ako po yan. Ako po nag-prepare niyan. Okay, good. At yan po, hindi lang po iisang ganyan yung napirmahan ko. Marami na rin po ako mga pre-ops, authority to operate na napirmahan na nag-negative, nag-positive yung aming operation. Hindi lang po isang beses nangyari yan pagpirma sa ganyan. So, basahin ko lang po under the summary of information. A confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal drugs inside unit for the C. Na-correct nyo na yon, typographical error. Ang tamang address ay 46C Rizal Tower Building at Rockwell, Makati. So, dako na po tayo dito sa authority to operate. Again, wala ngang control number, na-explain nyo na. So, actually, ito pong nakalagay dito, under 1, 2, type of operation, check appropriate box, surveillance. Ano po, paki-explain po dito sa aming mga ordinaryong Pilipino. Ano po bang ibig sabihin yan sa first part? Surveillance, X, casing X. Opo, ano po ba ganito po yan. Po? Ang pre-ops at yung authority to operate, isa po doon sa mga requirements ng PIDEA Manual of Operation.
Hindi ka Okay. pwedeng mag-conduct ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Surveillance, casing surveillance, entrapment operation or bypass operation, no? Service ng warrant or search warrant. Hindi ka po pwede na mag-conduct ng anti-illegal operation kung wala kang pinanghahawakang pre-ops, authority to operate, yun, certificate of coordination na galing doon sa NOC or doon sa RTOC o doon sa Regional Tactical Operation Center. Ngayon ho, kaya kung mapapansin niyo po, paki-ano lang po yung yung Okay. pre-ops. May mga X po yung kung halimbawa, kung ang merong markings na X, yun lang po ang trabaho nyo. Hindi po kayo po Ah, pwedeng mag-conduct ng test buy o entrapment o bypass operation o ano pa man. Nakalimit okay. lang po yung trabaho nyo specific doon lang sa surveillance tsaka casing. Kasi importante po yan dahil pagdating po sa korte, hinahanap po yan. Pag wala po Oh, yan, nadidismiss agad yung kaso. Kasi yan lang po yung nagpapatunay na talagang lehitimo o yung tinatawag na yung presumption of regularity nung inyong ginawa o tinrabaho. Ngayon, yan din yung katibayan na bago kami mag-conduct ng halimbawa, mag-apply ng search warrant o mag-serve ng search warrant, tinatanong kasi ng korte yan, halimbawa later on, pag nasa trial proper na, kung nag-conduct ba kayo ng surveillance. Paano nyo na-determine na ito yung address? Paano nyo na-determine na ito yung ganito? Di ba? O paano nyo na-determine itong ganito, no? So, yan yung mga isa sa mga Kaya, kumbaga sa step by step o gradually yung ginagawa namin. Slowly but surely. Kumbaga, kagaya po ng sinabi ko sa inyo, yung purpose niyan ng pagkakandak ng surveillance at saka casing surveillance, ito yung dala namin yung confidential informant sa area. Dahil may instruction ako na kumuha ng sample ng white powdery substance. In case, halimbawa po, nahuli yung aming confidential informant na mayroong dala na suspected dangerous drugs, ikukulong yun. Pero kung meron kami ipapakita sa mga other law enforcement agency na, teka muna pare, may trabaho kami dito, ito yung pre-ops namin, ito yung authority to operate namin, ito yung certificate of coordination namin. Pawawalan nila yung CI namin o yung confidential informant. Kasi pag nakuha yan, nakapkapan niya, o ba't kami dalang drugs? Diba? oo. Pugo yan, kawawa. So yun yung isa doon sa mga armas namin sa kalsada na pag nagpakawala kami ng aming mga informant, safe siya. Safe Okay. siya. Okay. So, yun po yung purpose niya.